sa Bulacan, may mga problematic na flood control projects. Pati sa Oriental Mindoro, meron ding mga palpak na proyekto na sinabing tapos na pero hindi pa pala nagawa. Nasa frontline na balitang yan, Simon Gualvez. Pinuntahan ng News 5 ang isa sa umano'y ghost flood control project sa Nauhan, Oriental Mindoro na binanggit Senator Ping Lacson. Pero nang marating namin ng Sitio Dike sa Barangay Apitong, puro bato at buhangin. Ayon sa kapitan ng barangay, walang kahit anong proyekto rito. Yan po, kahit isa pong project na mega dike, wala po kayong makikita. Ay ako po, 50 years na dito na nakatira. Kung pagbabasehan ng datos sa sumbong sa Pangulo website, inireport na tapos na noong August 2024 ang road dike na halos 193 million pesos ang kontrata. Pero totoo, guni-guni lang ang proyekto o ghost project lang pala. Tuwing malakas ang buhos ng ulan, madalas umaapoy itong Panggalan River na nilalakaran ko. Umabot pa nga raw ng mahigit 10 talampakan yung taas ng tubig. Kaya yung matagal na nilang hinihiling na poprotekta sana sa kanilang dike na pinondohan naman, kahit sa kalumingong parte ng ilog, hanggang ngayon, wala namang matagpuan. Ayon kay Senator Lacson, may kinalaman sa palpak na flood control project ang isang kongresista na bagamat hindi niya pinangalanan ay ipinakita sa kanyang presentation as Majority Leader at Oriental Mindoro Congressman na si Hernan Panaligan. Pero maring itinanggihan ng kongresista. Git niya, DPWH ang nag-i-implement ng mga ganitong proyekto. Hindi rin daw niya kilala ang contractors dito. Wala tayong kapasidad dyan ang Kongreso. Yan ay exclusive authority, exclusive na teritoryo ng DPWH ang paggawa ng design, paggawa ng plano, pag-bid, pag-award ng kontrata at pagbabayad ng kontraktor. Sumulat na nga raw siya noon sa DPWH kaugnay ng nasirang flood mitigation project sa kanyang nasasakupan. Samantala, isiniwalat ng gobernador ng Oriental Mindoro na si Bons Dolor na maigit doble ang nalalagay na pondo sa General Appropriations Act mula sa inaprubahang National Expenditures Program para sa flood control projects ng probinsya. Kasi in between lagi may ini-insert ito, billions of pesos. And yet walang maparusahan. Walang umaamin na nagkasala. Patuloy ang investigasyon ng LGU at Senado tungkol sa mga umano'y ghost flood control projects. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Angela Lagunsad Castro po para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.